4 po, 6, sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Amen? Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you forgotten the law of your God, and I also will forget your children. Saklap po, no? Pabasa nga po sa Tagalog. Hosea 4:6. Anyone po na gustong mag-participate, no po? Hosea 4:6 po. Meron po ba? Wait, Andyan pa po ba hanapin ko, kayo? ma'am. Ayan. Isaiah 4:6 po ba, te? Amen. Hosea, di ba? Ayan po. Hosea, ayan na po. Ayan. Sige po, pakibasa po sa Tagalog. Ako nagda-drive. Nung ko sinigama. Ikaw ba, Sister Jonalyn, o ako na? Sige po, Hosea. ate, ikaw na po. Hosea, ano, Ben? 4:6 po. 4:6 po. 4, 6. Ito, sabi dito sa 6, nalipo lang aking bayan dahil sa di pagpapahalaga sa akin, sapagkat itinakwil ninyo ako. Kaya itinatakwil ko naman kayo bilang saserdote. At yamang kinalimutan ninyo ang aking kautusan, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Wow. Praise God. Amen. Dahil daw po hindi natin inuna ang Lord, no? Tapos yung kanyang people, sabi niya, my people. Hindi niya sinabi ang sabi niya po dito, pag-uusapan natin yung authority and power, no po? Many believers, sabi niya dito, marami daw pong believers ang nagsasabi, I have the authority. Amen? And the power. No po? Maraming nagsasabi ng ganon, pero powerless sila. Doon nalulungkot po ang Lord, no po? Sabi niya dito, my people are destroyed for lack of knowledge. Kakulangan daw po ng karunungan. Kaya napeperish, no? Nade-destroy. Ano ba sa Tagalog yung destroy? Nawawasak, nasisira, no? Pero ang masaklap dito, hindi lang ikaw ang nasisira. Pati kasama pa, pati damay po, ang pamilya ninyo. Pati children ninyo. 'Di ba? Sabi ng Diyos, dahil kinalimutan nyo ako, 'di ba? Kakalimutan ko rin kayo. Pati na rin yung mga anak ninyo. Amen? Alam niyo po, alam niyo po sa totoo lang, no, ang testimony ko dito sa message na to, alam niyo na laging ang tumatayo sa warrior po is mga pastors. Alam po ni Kambal yan. And this night, sabi ko, Lord, hindi ako. Pero lahat talaga ng in-invite ko na pastor, no, natatayo, na laging tumatayo dito sa warriors, hindi sila available. And the last minute, tinry ko po ulit. Dahil pasaway na po ako. Lord, hindi ako. Tumanggi pa rin. Hindi pa rin sila available. Kaya anong magagawa ko? Susunod, di ba? Susunod tayo, obedient, susunod tayo. Kaya purihin po ang Panginoon ngayong gabi. No, habang ginagawa ko po itong mensahe, nakakaramdam talaga ako ng lungkot. No? Kaya pagpaumanhin niyo po ako, no, kung may mga bagay na maisalita ko, mga bagay na maibagsak sa pamamagitan ng bibig ko na maaaring makukurot yung mga puso ninyo kasi ako din po nakukurot yung puso ko. At kapag hindi ka na nasasaktan, matakot ka na. Amen? Kapag hindi ka na nasasaktan sa message ng Lord, kabahan ka na. Amen? Baka satisfied ka na. Baka na-sanctify ka na. Kaya hindi ka na mag-amen dyan. Hindi ka na mag-agree dyan. Amen? Are you glorified body na ba? Are you perfect na ba in the eye of the Lord? Amen? Kaya tayo hindi nasasaktan. No, it's normal na masaktan tayo because we are in the sanctification process. We are in the process of God. Amen? At habang nasa loob tayo dito, meron tayong mga bisita na nagmamasid, no? At mamaya maririnig natin kung ano yung pahiwatig at mensahe ng Diyos sa ministry na to.
Hindi ko po 'to ministry. Hindi kayo nandito dahil sa akin. Nandito kayo dahil tinawag kayo ng Diyos. Amen? At hindi aksidente kung bakit nandito ka ngayon. Ngayong gabing ito, di ba? Yung ibang nakakasama natin, wala sila. Bakit? Pero ngayon, nandito ka. That is matter. Yun yung mahalaga. Bakit mo to maririnig? Kasi ito ay para sa'yo at para sa akin. Message to para sa'yo at para sa akin. Alam niyo po ano? Sabi ng Lord. Hallelujah. Sasabihin ko pong sabi ng Lord ha. Kasi siya naman talaga ang nagsabi nun eh. Hindi naman yun manggagaling sa akin at wala akong karapatan na sabihin yan sa inyo. I have no right. Pero dahil daluyan lang ako ng salita na naririnig ko, sasabihin ko yun sa inyo. Pag nananalangin daw po ang mga leaders ng prayer warriors, paalalay po yung mga microphone po. Salamat. Amen. Praise God. So, pag nananalangin daw po ang mga prayer warriors leaders dito sa loob ng gawain, no po, yung iba daw po nakukontento na kayo na pinapanalangin lang kayo. Nakukontento na kayo na nagsesend lang kayo ng mga prayer request nyo. Nakukontento na daw po kayo na ibang tao ang nananalangin para sa panalangin ninyo. At hindi po natutuwa ang Diyos. Hindi po siya natutuwa sa mga ugali nyo, sa ugali natin na gano'n. Hindi po siya nagagalak na nakikita na okay ka na nag-send ka lang sa prayer warrior ministry ng prayer mo at wala ka dito. Hindi ka nakikiisa. Hindi po siya nagagalak at hindi siya natutuwa. At hindi rin daw po siya natutuwa na papasok ka lang para tumingin, makiisyoso, magmasid sa loob ng banal na gawain ng Diyos. And after this, lalabas ka, makikibalita ka sa ibang tao. That is not holy. That is not holy in front of Jesus. Napapasok ka lang sa gawain para magchismis sa ibang tao. That's not holy. Hindi yan gawain ng Diyos. Hindi ka nandito para manira ng ministeryo. Nandito ka para magpalakas at magpaalalahanan tayo. Hindi ka nandito para maging chismosa sa ibang tao na wala na dito sa ministeryo. Sinasala po tayo ng Panginoon at wag po kayong magtataka na isang araw may mga tatanggalin pong pangalan sa loob ng prayer warrior dahil sasalain po tayo. Ang ministry ng mga mananalanginin ang pinakamahalagang ministeryo sa buong mundo. Kaya nga kailangan, ang hinihingi ng Lord sa isang mananalanginin, hindi niya kailangan ng impurity. Hindi kailangan ng Diyos na hindi puro yung puso mo na nandito ka. Hindi na kailangan ng Diyos ng mananalanginin na punong-puno ng galit ang puso mo, na punong-puno ng inggit ang puso mo, na punong-puno ka ng galit. Hindi napapakinggan ng Diyos yung panalangin mo na pumapasok ka lang dito para maging okay ka. Hindi. Dapat nandito ka para sumamba ka. Iwan mo yung mga problema mo sa labas. Linisin mo yung puso mo, linisin mo yung isip mo. Napapasok dito dahil sasamba ka. Sabi ng Panginoon sa salita niya, iwan mo muna yung handog mo. Pumunta ka sa mga taong kagalit mo. Humingi ka muna ng tawad. Amen? Kasi ayaw ng Lord ng impurity. Ayaw niya nang pumapasok ka, humaharap ka sa Kanya nang wala kang holiness. Kaya nga pag lumalapit tayo sa panalangin, nagpapalinis muna tayo ng banal na dugo ng Diyos. Amen? Salamat sa Diyos kasi pinapaalalahanan na tayo na kailangan mo rin magsalita at mag-declare ng kapangyarihan ng authority na binigay sa'yo. Amen? Kaya po maraming mga believers, amen, na powerless. Hallelujah! Sinasabi ninyo na mga anak kayo ng Diyos, sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, pero powerless ka. Sinasabi mo na ma-authority ka, pero powerless ka. Bakit? Dahil sa kakulangan ng kalaman mo. Dahil sa kakulangan ng knowledge mo. Kasi kontento ka na nakikinig ka lang. We are not called to be a hearer. We are doers. We are doers. Doers po tayo. Hindi lang tayo tagapakinig. Si Jesus Christ hindi po bumaba dito sa lupa para makinig na makinig sa tao, sa mga complaint ng tao, sa mga problema ng tao, sa mga sakit ng tao.
Hindi siya nandito. Hindi siya bumaba sa lupa para makinig lang sa mga problema natin, sa mga issue natin, sa mga drama natin, sa mga galit natin, sa mga muhi natin, sa mga inggit natin, sa mga pride natin. Walang sinayang ang Diyos simula na tumungtong siya sa lupang ito. Wala siyang sinayang na oras katulad mo at katulad ko. Amen? Na nakukuha mo pang mag-TikTok, nakukuha mo pang magsayaw, naggegera na sa Israel, nakukuha mo pa pero wala kang oras sa Diyos. Pero dito ngayong araw na to, ngayong gabing ito, pinapaalalahanan ka ng Diyos dahil sa kakulangan ng kaalaman mo, anak. Mapapahamak, pwedeng mapahamak yung mga mahal mo sa buhay. It is written. My people, sabi ng Lord, destroy for lack of knowledge. Sinabi niya ba? Sinabi niya ba dito na, ibig sabihin, merong mga pili ang Diyos. My people, sabi niya eh. Di ba? My people. So, hindi natin pinag-uusapan dito yung hindi tumanggap sa Diyos. Amen? Hindi natin pinag-uusapan dito yung malayo sa Diyos. Pinag-uusapan natin dito, ikaw at ako. Hindi natin pag-uusapan dito yung malayo sa Diyos, yung malayo sa puso ng Diyos, na malayo sa kalooban ng Diyos, malayo sa gawain ng Diyos. Amen? Because God chose you to be here. Ikaw yung kinakausap ng Diyos ngayon. Kaya huwag kang mag-iisip ng ibang tao na wala dito. Ikaw yun, kapatid. Dahil sa kakulangan ng kaalaman natin, pwede palang madama yung mga pamilya natin. Pwede palang madama yung mga anak natin. Amen? Dahil kinalimutan mo ako. Kinalimutan natin yung tamang pagsamba. Kinalimutan natin yung tamang pag-awit. Kinalimutan natin yung tamang oras sa pagde-devotion. At tamang oras sa paglalaan sa Diyos. It is a command. Read the Bible day and night. Meditate it day and night. Amen? Pero anong ginagawa daw natin? Kaya tayo mahina. Why? Lack of knowledge. Kulang tayo ng wisdom. Hingin mo. Kung kulang ka, sabi ng Lord, magbibigay siya. Amen? Ask, sabi ng Lord. Keep asking, keep knocking. Amen? Kaya nga napakahalaga ng prayer eh. Amen po? The Bible said, my people perish because of lack of knowledge. Diba? Kaya ang pinag-uusapan natin dito, yung mga tao lang ng Diyos. Diba? So, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga susunod sa Panginoon at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero nalulungkot ang Diyos. Bakit? People na nga niya, pero kakulang pa rin ng kaalaman. Diba? Paano na yung mga hindi niya people? Can you think of that? Nanonotice niyo po ba yun? Sabi niya, my people na nga lack of knowledge pa. Paano na yung mga hindi pa nakatanggap sa Panginoon? Amen? My people na nga sabi ng Lord, nape-perish pa. Nade-destroy pa, my people na. Can you imagine that? Kaya huwag kang pakapante, kapatid, kasi nandito ka na. Huwag kang kampante. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, sabi niya, makakapasok sa kaharian. Kapatid, huwag kang nakukontento na tumanggap ka na lang. Ayusin po natin sarili natin sa harap ng Diyos. Ayusin po natin yung pagsamba natin. Ayusin po natin pananalangin natin. He deserved that. Kapatid, hindi natin deserving ang grace and mercy ng Lord. Amen? Wala tayong deserving sa lahat ng pinagpapasalamat natin kanina. Lahat yun ay dahil sa awat habag ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Panginoon, magpasalamat na kayo, mag-testimony kayo, I want to hear. Gusto niyang marinig yun kung na-appreciate mo siya. Gusto marinig ng Diyos kung na-appreciate mo at nakikita mo yung grace niya, yung glory niya sa buhay mo, kung excited ka bang magpasalamat. He honored that. He honor your thanksgiving kasi alam niya na na-appreciate mo siya. Alam niya na aware ka. Alam niya na ina-acknowledge mo siya. Hindi mo lang siya i-acknowledge dahil sa mga panalangin mo na sinisend mo sa kanya. Kasi marami kang dapat i-acknowledge na niligtas ka ng Lord. Maraming panahon at oras na dapat na aksidente ka. Pero dahil sa mercy niya araw-araw. Dahil sa mercy niya tuwing umaga na laging bago, gising ka. At dahil sa grace niya tuwing gabi, nagawa mo lahat ng mga gagawin mo. Dahil sa grace ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang tanong, sayang ba'y pasasalamat mo sa Diyos?
Kasi hindi lang ikaw nakatanggap ng grace, pati buong pamilya mo nakatanggap ng grace and mercy. Amen? Sayang ba'y pasasalamat mo? Bakit ang tahimik ninyo pag sinabing testimony na? Hindi ba niya deserving na pasalamatan? Hindi niya ba deserving na i-honor? Napakalaki bang abala sa oras ninyo na magpasalamat sa Diyos? Aabutin ba ng 10 minuto yung pasasalamat ninyo at ayaw ninyong magpasalamat sa Diyos? Kailangan pang pilitin? Amen? Kailangan pang tanungin? Dapat raise hand agad. Dapat excited ka. Katulad ni Ate Leonora, excited ako magpasalamat. Bakit? Na-appreciate niya yung kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya dito pinag-uusapan natin, my people is lack of knowledge. Kaya pag-uusapan natin, yung pong mga kakulangan natin na po, ang tanong, are you the people of God? Ayan. So yun, are you? Are you? Sabi niya, are you the people of God? So kung ikaw yung people of God, hindi lang ikaw yung lack of knowledge, mas higit na lack of knowledge yung hindi mga people of God. Kaya ito, itinuturo po sa atin ng Panginoon, no, para matutunan po natin yung mga desire. Gusto po, alam niyo ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng kapangyarihan. Binigay niya na yun from the beginning. Ang desire po niya, malaman natin yung mga bagay na hindi natin alam. Amen? Nung nakilala mo sila, yung pala yun. Di ba unti-unti ka nagpa-progress? Ganun pala yun. Oh, I have the power. I receive it in the name of Jesus. Amen? Kaya, kaya may panahon, the moment you stop learning is the moment you stop growing. Kapag hindi mo na gustong matuto, hindi ka na lalago, hindi ka na lalaki. Kaya gusto ng Lord, araw-araw mag-meditate ka ng salita niya kasi araw-araw gusto niya magpa-progress ka. Araw-araw gusto niya nag-grow ka. Araw-araw gusto niya nagkakaroon ka ng foundation of faith. Amen? Natatanggal yung doubt. E alam mo nyo, ito pag-uusapan natin is fundamental. Ito yung foundation ng pananampalataya ng isang tao. Kanina may nagpapasalamat, no? Ganun pala yon. Kapag pala may takot ka sa Panginoong Diyos at ikaw ay nag-acknowledge ng power ng God, kahit na naggigera, hindi ka natatakot. Natatawa ka pa. Diba? Bakit? Kasi walang doubt yung puso mo eh. Na kahit bombahin ka ngayong araw na to, yes, malulusag yung laman mo, pero saan ka pupunta? May nakahanda para sa'yo. May heaven na nakahanda sa'yo, may promised land na nakahanda sa'yo, may mga kwartong inihanda ang Diyos para sa'yo. Amen. So sabi po dito, no, it is simply something is ahead. Meron daw pong ahead sa atin, no? May mga tao na ahead sa'yo at sa akin. Minsan kinakainggitan mo, ba't kaya siya? Nandun na ako, nandito pa rin. Bakit? Bakit kaya, no? Kasi, hindi dahil mahal siya ng Diyos. Hindi dahil may favor sa kanya yung Panginoon. Amen? Hindi dahil ganun. No po? Kaya bakit siya? Bakit siya? Ang bago-bago lang naman niya, ang dami niya nang alam. Bakit siya? Bakit siya? Parang blessed na blessed yung buhay niya. No? Hindi po ganun. Yung mga tao po na sobrang nagkakaroon ng favor ng Lord, pag alam talaga natin na galing sa favor ng Lord, alam niyo po kung ano sikreto nun? They just humbly themselves before the Lord. Nagpapakumbaba sila bago ang Diyos. Yun ang sikreto nun. No? Nag-o-obey sila kahit nahihirapan sila. Hindi naman nila kailangan sabihin sa'yo na nahihirapan din sila sa buhay nila. Hindi nila kailangan laging umiyak sila na nahihirapan sila. But they are so blessed. And they are so humble before the Lord. Kaya nila natatanggap yung favor na yun. They are continuing praying. Diba? Nagiging consistent sila sa pananalangin kasi alam nila that they have favor from the Lord because they know who they are. They know that they are the child of God. Amen? Yun lang po yung sekreto ng mga tao na sobrang nabe-bless. That's why we are talking about right now kung paano natin gagamitin yung authority and power of dominion. Napakahalaga po nun para sa ating lahat. No? Kaya kailangan nyo pong makinig, buksan niyo yung isip ninyo, yung puso ninyo, amen, sa ipapahayag ng Panginoon ngayong oras na to.
kung paano natin gagamitin to. Pwedeng hindi to matapos, pwedeng sundan natin sa ibang ano, pero sisiguraduhin ko po na lalabas kayo dito na tuturuan tayo ni Holy Spirit kung paano gamitin. Kasi sinasabi mo that you are authorized eh. Sinasabi mo that you are child of God. Sinasabi mo na may karapatan ka dahil anak ka ng Diyos, pero bakit powerless ka? Ba't ang hina-hina mo? Amen? So, pag-uusapan natin how to activate your authority and dominion. Kapatid, you have power. Amen? Kasi pagod na po yung Diyos na nakikita yon na sinasabi natin, Lord, anak mo ko. 'Di ba? Pero bakit ang powerless mo? Ba't parang ang hina-hina mo? Sabi ng Lord, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng kahinaan, binigyan ko kayo ng espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan. 'Di ba? At self-control. Pero bakit ang nakikita sa'yo ng Lord, ang hina-hina mo? Kaya alam niyo po, there is power but you need to activate. There is power inside you, kaya lang kailangan mong i-activate, kailangan mo mag-grow, kailangan mo matuto, learn, di ba? Pag nag-stop ka na ng learning, you will stop growing, sabi nga ng Diyos. Kapag nag-stop ka na, nakontento ka na lang kung anong meron ka, hindi ka na mag-grow. Amen? Kaya napakahalaga po ng pag-aaralan natin. Kasi dito, kahit na po, we are descendant of Abraham, kung halimbawa mga Hudyo tayo, we are Israelite, no? Pero hindi tayo Israelite, we are Hintil, mga Hintil tayo, mga Hudyo, hindi tayo mga Hudyo, no? Pero kahit na tayo ay Hintil, binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon, amen? Sa kaligtasan na binibigay niya sa atin. Amen? Pero halimbawa, ikaw, ako, halimbawa, di ba, nawala na yung papa ko, I rebuke in Jesus' name. Halimbawa, ang papa ko, di ba? Nawala na yung papa ko. At meron akong mga mana. Amen? Na ipinagkaloob sa akin ng papa ko. Eh, ikaw din. Di ba? Lola mo, nanay mo, sino man sa mahal mo sa buhay, ang lumaho na, naglaho na. Amen? At binigyan kanya ng inherit. Di ba? Yung pamana na tinatawag sa Tagalog. Di ba? Kung hindi mo alam gamitin, anong sense nun? Ganon din si Jesus. Kahit iniwanan kanya ng Holy Spirit, binigyan ka nga niya ng Holy Spirit, binigay sa'yo to, comfort, di mo naman alam gamitin. Anong kapangyarihan nun? Kapatid, okay ka na pinapanalangin ka na ibang tao, di mo kayang gamitin yung kapangyarihan na binigay sa'yo. Okay ka na ba? Sapat ka na ba? Okay na. Ini-request ko na pinre-request ko na binanalangin na ni Ate Ronaldine. Pinanalangin na ni Nanay Andrea. Okay na yun, magiging okay na yung pamilya ko. Okay ka na? Hindi yan yung hinihingi ng Lord. No? You need participation. Yung corporate prayer is mabuti. Hindi ko sinasabing masama to. Pero kapatid, kailangan mo manalangin. Kailangan mo matutong magdasal. Hindi ka pwedeng iligtas ni Pastor Randy. Hindi kita pwedeng iligtas. Kapatid, you have your own salvation. Everyone have own salvation. Ipanalangin mo rin yung pamilya mo. Huwag ka nang kontento. May oras ka mag-TikTok, wala ka oras manalangin. May oras ka magsasayaw, mag-video, mag-live, wala kang oras na magbasa ng Bible. Anong mas important sa'yo? Yung TikTok na hindi ka naman maililigtas? What you gain? What you gain? Anong nagigain nyo? Anong napapakinabangan nyo po sa TikTok? Anong napapakinabangan nyo, di ba, sa pagsasayaw na nag-aaksay ka ng oras? Mabuti po sana kung nasa balanse tayong buhay eh. Amen? Busy ka na nga sa trabaho, wala ka na nga oras, wala ka pa rin oras sa Diyos. Tapos pag nasa kagibitan tayo, wala ka ng meron ka naman palang oras manalangin, kapatid. Ba't kailangan mo pang dumating sa point na ganyan? Amen? Pwede naman palang maging totoo kang maglilingkod ng Panginoon na malakas pa yung katawan mo. Ba't kailangan mong humiga sa banig? Amen? Diba po? Huwag mo sayangin yung lakas mo. So, walang kabuluhan. Do not conform in this world. Sabi ng Lord, transform your heart, transform your mind, renew, revival. Amen? I-release mo yung power na meron sa'yo. Activate the authority and power. Amen? Kasi meron pa kakapangyarihang binigay sa'yo ang Lord. Mahirap kumilos ng walang kapangyarihan. Amen? Diba? Pero sa pagkakaroon ng authority, kailangan ng legal authority. Amen?
ikaw at ako, binigyan ng legal na authority ng Panginoon. Amen ba? At kailangan mong bigyan siya ng authority, legal authority, para mapakailaman ka niya. May mga bagay na hindi kailangan ng authority ng Lord para pakailaman ka. Because He own you. For example, para maintindihan niyo pong lahat, no? Aanuhan natin, babawal lang natin sa mga bago. Meron akong gusali. Meron akong apartment na sarili. Meron akong rentang house, nirerentahan na house. Amen? No? May extra akong bahay na pwede kong paupahan. Pag pinaupahan ko yun kay Ate Rona, amen? Kahit akin yung bahay na yon, pwede ba akong basta-basta pumasok nang hindi ko makatok sa pinto? Nagets niyo po? Kahit pagmamay-ari ka ng Diyos. Amen? At merong bahay, di ba? Merong namamahay sa'yo. At ayaw mong bigyan ng authority ang Diyos na pumasok. Do you think papasok siya sa'yo? Amen? Sinasabi mong ikaw ang templo ng Diyos, pero ayaw mong pakailaman ng Diyos yung buhay mo. Amen? There is legalization. Before Jesus come to hallelujah, to Mary, bago pumunta si Jesus sa sinapupunan ni Mary, hindi siya basta pumasok. Can I receive amen? Basta ba pumasok si Holy Spirit sa tiyan ni Mary? Narinig niyo po ba yung kwento? I know, popular po yung kwento na to kasi it's Jesus, no? Bago buuin si Jesus. Dahil tao si Mary, asawa ni Joseph, na nanay ni Jesus sa laman, nung bang binuo si Jesus, bigla na lang nagbuntis si Mary? Hindi. Bumaba muna yung anghel, kinausap muna si Mary, humingi muna ng pahintulot kay Mary. Amen? Di ba? Hindi siya basta pumasok yung Holy Spirit, hindi ganon. Tapos meron na agad Jesus Christ sa tiyan niya. Tapos virgin? There is authorization. There is legal authorization. Kaya kapatid, paano kang gagalawin ng Diyos? Ayaw mo nga siyang bigyan ng legal authorization sa'yo. Pag may bigla bang pumasok sa bahay mo, ang ulam natin ngayon, talong. Di ba? Bigla may pumasok sa bahay ni Nanay Andrea. Oy, Andrea, magluto ka ng palabok ngayon. Buong week na to ang ulam natin, ang pakakainin ng natin palabok. Pumasok sa bahay ni Kuya Rico. Rico, tuwing alas 5 ng hapon, papatayin niyo lahat ng ilaw dito sa bahay ninyo. Di ba ang unang tanong na papasok sa'yo, sino ka? Who are you? Para magsabi sa akin na stranger people pumasok sa'yo na hindi mo pinantulutan? Amen? Ganon din sa Diyos. Kapatid, kailangan natin na legal authority dito. Pinayagan ni Maria na pumasok. Sabi niya, I am your servant, God. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Tama? Bago siya pinakailaman ng Diyos. Amen? Bago nabuo si Jesus Christ, kasi napupunan niya kasi binigyan niya ng authority. Gusto mong gumaling yung pamilya mo, ayaw mo naman bigyan ng authority ang Diyos. Amen? Dapat alam mo yung kapangyarihan mo. Lord, I command in the name of Jesus. Amen? Diba? Authority yun. Kasi binigyan ka, kailangan mo i-activate yun. Amen, kapatid? My people, sabi ng Lord, destroy because of lack of knowledge. Kaya ka inaatake ng kaaway. Kaya meron ka namang graduate na anak, ba't walang trabaho? Di ka ba nagtataka? Di ba? Ang lalakas naman ng pamilya nyo, ba't wala kayong kita? May kaaway. May kaaway tayo na kailangan nating paglabanan at seryoso yun. At kailangan alam mo yun. Hindi ka nabuhay dito sa mundo para lang magbanjing-banjing dito, para kakalog-kalog ka lang dito sa mundong ito, kapatid. My people, sabi ng Lord, destroy because of lack of knowledge. Lalo na kung wala kang alam, ano nang nangyari sa'yo. Kaya nga yung mga walang alam, tingnan nyo, naglalasing, nagiinom, nagmamariwana, nagdadrugs. Tapos ikaw, may people na ang tawag ng Lord sa'yo, lack of knowledge ka pa rin. Paano na? Paano na? Tinatawag kang my people, mga ngalunya ka pa rin. Paano na? Ano nang kaibahan mo sa hindi ko people? Sabi ng Lord. What is your difference?
You are different. Alam niyo po, ang mundong ito, this world, sabi ng Lord, this is make difference because He have you. This world make difference because He have you. Ang isang apartment, kahit pa pamamahay ko yan, kung walang nakatira, what makes difference? Bahay pa rin yan. Pero nagiging espesyal ang isang bahay dahil merong ikaw. Amen? Naiintindihan niyo pa yung gustong sabihin ng Lord sa inyo ngayon? Na po? Kailangan niyo maintindihan. Itong mundong ito, wala naman tong silbi eh. Aanin ba ng Diyos yung puno? Likain natin ang puno. Likain natin ang dagat. Likain natin ang lahat ng nandito. Wala naman tao. What is the sense? Anong sense? Can you imagine? Can you notice that? Na ang mundong ito, hindi ito espesyal. Nagiging espesyal lang tayo sa harap ng Diyos dahil sa'yo. Amen? Ano po? Kaya ang apartment, it makes difference because may pamilyang masaya. Yung bahay, it makes difference because may pamilyang masaya. May pamilyang nagsasalo-salo. Di ba? Yung mga barangay, di ba? It makes difference because you are there. May unity, may joy, may love. Amen? The world. Amen? Dahil may presensya mo. Pero kung hindi mo alam gamitin, 'di ba? Kapag hindi mo alam gamitin yung pinamana sa iyo, what is the worth? Anong silbi? Anong silbi ng pinamana sa ng Diyos kung hindi mo naman alam gamitin yung authority and power of dominion na meron ka? What is the benefit? Na meron ka. It doesn't matter kung gaano kayaman ang Diyos kung hindi mo naman alam gamitin yung authority and power of dominion na meron ka. Amen? Di ba po? Anong silbi ng pinamana niya sa'yo? Binigyan ka niya ng karapatan, pero di mo alam gamitin? Kasi you have lack of knowledge. Kasi kulang ka ng kaalaman. Kasi kulang ka ng power. You become powerless because hindi mo nga alam gamitin yung authority and dominion. Punta po tayo sa Genesis 1. Ito yung kinakaingit sa atin ng demonyo eh. Kaya gusto niya tayong pabagsakin. And God said, nung narinig to, nung nililikha nila yung mundo, ito yung narinig eh. Andun pa siya nun sa langit eh. Diba? Andun pa sa langit yung demonyo. And God said, sino daw nagsabi? God. No, hindi si Lucifer. Hindi masamang espiritu. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Pabasa nga po sa Tagalog. Meron po ba kayong Tagalog, no? Sa Tagalog po ninyong, yung Genesis 1:26 po. Likhain natin ang tao. Sabi niya doon. Paano ba perfect na, para hindi tayo magkamali. Pabasa nga po, Genesis 1, sa unang-una lang po na Bible nyo. English po kasi nandito sa akin. Genesis 1:26, kung ano po yung kinainggit ng demonyo sa atin, no? Let us make man in our image after our likeness. Genesis 1, ano sis? 26 po, Ate Leonora. 26. Ayan, lumampas na ako. Ayan. Ang sabi dito sa Genesis 1 is 26. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ng tao ang ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Praise God. Amen. Salamat. Gawin natin kawangis, di ba? Kapag katapos natin siyang likhain, gawin natin siyang kawangis, sabi. Let us make like our image. Sabi, God says, ha? God say po, hindi ko sinabi yun. The God said. Amen? So, the character of God, because He control everything, kaya nga siya tinawag na Lord eh. Amen? Kasi He create everything, kaya nga siya Lord eh. Di ba? Kasi ito yung territory niya. He control the territory called His creation. Kinreate niya to lahat, kaya nga siya Lord eh. Hindi mo naman to kayang i-create eh. Amen? Kung anong lahat na naloob nito, laman nitong mundo na to, God created, kaya nga tinawag siyang God. Lord. Amen? Sovereign. Powerful. Amen?
pero ginawang katulad mo. Pero hindi mo alam gamitin. 'Di ba? Anong silbi nun? Amen? So, He is God because He control what He made. Kaya siya tinawag na God. But God said, I am making human being that will have my character, likeness, and I am giving him a place to rule. Nagiging ruler ka, di ba? Di ba? Sabi niya dun, sa you are, sabi niya po? Sabi niya, after likeness, and let them have dominion. Di ba? Dominion, yung karapatan mo yun, yung kapangyarihan yun, no? Bigyan mo siya ng karapatan na mag-ruler dito sa mundo. Kaya nga, if you don't have any capacity na maging leadership, na maging leader, anong silbi nito? Ng kapangyarihan na to kung hindi mo kayang maging leader sa pamilya mo. Amen? Kung hindi mo kayang i-lead sila. Di ba? Anong silbi ng power? No? Kung wala namang power. Kung di mo alam gamitin yung kapangyarihan mo. No? Anong silbi ng kapangyarihan if you don't have authority? Amen? Kaya nga yung apartment, di ba, kahit pinapaupahan yon, kapag marumi yun, meron siya authority na gusto ko, pagdating ko dito, malinis yan. Ganun yung Diyos. Gusto ko pagdating ko, handa ka na. Gusto ko pagdating ko, di ba, nakaayos ka na. Gusto ko pagdating ko, na-process ka na. Kasi binigay na sa'yo lahat eh. Na po, binigay na sa atin yung authority and dominion. Amen? Kaya napakahalaga, dapat kilala mo kung sino ka. You are wonderfully made. You are made like God likeness. 'Di ba? Likeness. Pag sinabing likeness, meron kang katulad, 'di ba? Nakahawig, 'di ba? Kahawig ka likeness. 'Di ba? Kahawig ka ng Diyos. 'Di ba? Hindi pwedeng maging kahawig ng Diyos yung ugaling demonyo. 'Di ba? Kaya kanya tinatawag na likeness kasi you look like his character. 'Di ba? Kaya ka tinawag na likeness ng Lord kasi He have your character. And ibig sabihin, you have the authority, the dominion binigay sa'yo ng Panginoon. You have the power to cast the devil. Pero bakit parang feeling mo napaka-powerless mo because you don't know how to activate? Kailangan mo makilala kung sino ka. Binigyan ka ng Diyos ng dominion and authority and that is legal. Legal authority yung binigay sa'yo. Kung bibigyan mo siya ng legal authority sa'yo. Kaya nga, di ba, hindi ka pinilit kapag tinanggap mo si Jesus Christ. Walang pumilit sa'yo kahit sino. It's your decision. Amen? Decision mo na tanggapin si Lord as your Lord and Savior. Amen? Enable for you to have a eternal life sa lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ. Amen? Kaya napakahalaga po na alam mo kung sino ka. At kapag tinanggap mo na siya, sabi ng Lord, hindi na kita kaaway anak, you are my son. Kaibigan na kita ngayon. Diba? At hindi sinikreto ng Lord lahat ng yan sa'yo. Diba? Hindi ka pwedeng, kung ikaw ang bahay, diba? Kung ikaw ang bahay ng Panginoon, hindi ka pwedeng pumunta sa impyerno tapos i-cast out mo yung devil doon. Teritoryo nila yan eh. Diba? Doon sila tinapon ng Diyos. Yung mga demonyo, tinapon ng Diyos doon sa impyerno. Hindi ka pupunta doon kasi hindi mo teritoryo yun eh. Diba? Hindi yun yung dominion mo. Hindi yun yung territory mo. Kasi para dun sila. Pag kinasaot mo sila sa impyerno, sa sila pupunta. Amen? Ang dominion mo ito. Ito yung authority mo, ito yung temple mo, yung pamilya mo, yung bahay mo. 'Di ba? Dapat alam mo yung kapangyarihan mo dun sa loob ng bahay mo na yun. Amen? Napakahalaga na alam mo kung sino ka sa harap ng Diyos. You are the ruler. Amen? Sabi niya po doon sa salita niya, no? Hallelujah. Actually, wala na akong kopya dito. Bahala na po si Lord. Hallelujah. Sabi niya, di ba? Kung meron kang character ng Lord, amen, at likeness, ibig sabihin, there is authority in you. Amen? And let them have dominion over the fish of the sea. Hindi niyo ba napansin? Sabi niya dito, over the fish of the sea. Genesis 1. Tingnan ko nga po sa Tagalog na para hindi ko na kayo maabala.
Amen? Sabi niya, no, sa English po, you have dominion over the fish of the sea. Ba't hindi ka binigyan ng dominion dun muna sa isda? Hindi niyo po napansin? Ba't hindi ka binigyan ng authority ng Lord? Ba't hindi yung isda? Bakit over? Can you notice? Glory to God. Glory be to God. Kapatid, ikaw ay tao, nilikha ka ng Lord na as image niya, pero binigyan ka niya ng kapangyarihan, hindi lang dun sa mga isda, over! Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ng Lord dito? Mamamahala ka. Diba? Sa Tagalog, parang iba kasi yung sinasabi niya eh. Diba? Pero dito sa King James, sabi niya dito, and let them have dominion over the fish of the sea. Sabi sa Tagalog, ayon sa ating wangis, sila ay mamamahala sa mga isda. Diba? Sabi niya dito sa Tagalog, mali yung translate ng Tagalog, pero sa English King James, doon po tayo magdaan over the fish. Excuse me po. Over the fish of the sea. Na po, ikaw ay over. Doon ka muna mamamahala sa dagat. Amen? Kailangan alam mo muna yung authority mo. Sabi ko nga po sa inyo, ang mundong ito, hindi to matter dahil mundo siya. Ang bahay ninyo, hindi yan matter dahil bahay siya. Matter siya dahil sa'yo. Dahil sa nakatira sa loob ng bahay na yun. Dahil mahalaga ka sa Diyos. Mas mataas pa ang kapangyarihan mo kaysa sa mga anghel. Amen? Mas mataas pa ang authority mo. Binigyan ka ng Panginoon na magpangalan sa lahat ng hayop. Mahalaga ang tahanan mo hindi dahil bahay siya. Mahalaga siya dahil nandun ka. Itong mundo na to, kung hindi nilagyan ng tao, anong halaga nito? Wala tong halaga. Pero naging special siya, sabi ng Lord, God says, let's make man. Like our image. Diba? Who will magkakaroon ng dominion over the fish. Binigyan ka muna niya ng karapatan sa mundo bago sa mga tao. Sabi natin yung fish tao. Di ba? Binigyan ka muna niya ng authority over. Sabi niya, and over the fowl of the wind, of the air. Kasi ang kalaban natin, espiritu, nasa wind, nasa hindi nakikita. Hindi nakikita. And diba? And over the castle. Over, lahat over. And over all the earth. And over every creeping thing that creepeth upon the earth. It's all over, di ba? Grabe yung dominion, grabe yung power na binibigay sa'yo, kapatid. It's all over, pero hindi mo alam gamitin, kaya you are powerless. Over your family. Over the sickness. Over poverty. Kapatid, can you feel the power? Nararamdaman mo ba yung authority na binibigay sa'yo ng Lord na pinapahiwatig niya sa'yo? Sabi niya, my people destroyed because of lack of knowledge. God wants you to know this, that you have the authority. Give Him the legal authority and He will empower you over. Kapatid, over cancer. Over kidney stone. Over leukemia. Over sa kahirapan. Over sa kakulangan. Amen? God give you the authority. Amen? Binigyan ka ng Diyos. Pero paano mo tong gagamitin kung wala kang alam? And God wants you to open your heart, open your mind, to transform that. God gave you the power. Pero you need to activate. Kailangan mong i-activate yan. Rebuke the devil. Resist the devil. Seryoso yung kalaban natin, kaya nga pinagkalooban ka pa niya ng armor of God eh. Kaloob na sandata ng Diyos. Armor of God. Amen, kapatid, hindi ka basta-basta lalabas ng bahay mo. Declare. Ephesians 6, 10 hanggang 20. Declare, kapatid. Huwag kang okay na. Pagising mo sa umaga, wala ka man ng buklat ng Bible. Isuot mo muna yung kaloob na sandata ng Diyos para mapaglabanan mo ang lahat. Amen? When you wear your armor of God, when you wear the word of God, word itself is God, you can step over the devil. Amen? You will trample upon lion and cobra. You will crush fierce lion and serpent under your feet. Kapatid, under your feet. Step! Tapak!
Psalm 91. Over. You are over the cobra. You are over sa ahas. Ahas is devil. Ahas, ano pa niyan? Sakit, poverty. Ano yan? Anong kapangyarihan? You are over. Crush, fierce lions and cobras. Amen? He will rescue you. Sabi niya, He will rescue you from every trap. Diba? Ng disease. Sabi niya, ng disease, ng lahat ng yan. Pero takot na takot ka. You are so powerless because you don't know your authority. You are above. Sabi niya, di ba? You were crushed, fierce, lion and storm for under your feet. Basahin niyo pa yung Psalm 91. Di ba? You will stop lion and cobras. The Lord says, sabi niya pa, the Lord says, I will rescue those who love me. Di ba? I will rescue those who love me. Sabi niya. Naririnig niya daw lahat ng tumatawag sa kanya. When they call on me, sabi ng Lord, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will give them life and give them my salvation. Pero hindi mo alam gamitin. Paano? Hindi mo alam gamitin yung authority. Paano? Paano kang gagawa? Amen? So you have to activate. This is activation. This is the power to activate, kapatid. Hindi mo nakikita ang kalaban. Hindi yung asawa mo ang kalaban mo dahil babaero siya. Yung espiritu na nandun sa kanya. Hindi yung sakit ang kalaban mo. How you respond. How you use the authority. How you use the power to release, to resist, to renounce in Jesus' name. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. I-pray po natin our power, you know. Sabi ng Lord, mag-pray kayo. I-release ninyo. I-rebuke ninyo yung mga espiritu sa bahay ninyo. I-rebuke ninyo yung mga sakit na yan. You pray for yourself. Sabi ng Lord, huwag ka nakukontento, pinipray ka lang ng kapatid mo. Huwag ka nakukontento sa corporate prayer. You have to pray and use your power and dominion and authority na binibigay ng Diyos sa atin. You are over all. You are above, but you need to claim. You need to take the inheritance. Kahit gaano pa kalaki yung pinamana sa'yo ng lola mo. Amen? Kung hindi mo alam gamitin. Kahit pa gaano kalaki yung pinamana kapangyarihan sa atin ng Diyos, kung you are powerless because you don't know how to activate the power, what is the use? And God wanted you to use it right now. Amen? Gusto ng Diyos na gamitin mo yon. Gusto ng Lord, keep continuing learning from my word so you will continue growing the foundation of faith in me, not the doubt. Anak, you are over. You are above all. Diba? Jesus Christ, hindi mo sinasabi yan. Jesus Christ's name, hindi mo yan sinasabi dahil lang yan ang pangalan niya. There is power in the name of Jesus. There is authority in the name of Jesus. Amen? Hindi lang siya basta pangalan. It is the greatest name. It is the most name. Above all. Amen? There is a power na nagsasabi kapag sinasabi mo in Jesus' name. Kaya let's pray po, ano? Kayo po, manalangin tayo. Manalangin tayo right now. Ano po? Una sa pamilya natin. Let's pray for our family. Amen? Let's pray for our family. You need to speak out. Sabi ng Lord, matuto ka manalangin sa akin. Use your authority. Activate your authority. Activate your dominion and power sa pamilya mo. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, we come to you with humble heart, O God. Lord, we ask you, Panginoon, to have the dominion and power, Panginoon, by your name, Jesus, by your name, Panginoon. Hallelujah. Lord, the authority na pinagkaloob mo sa aming buong pamilya, Panginoon, we rebuke, Panginoon, hallelujah, ang lahat ng kasakitan in the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Hallelujah. Mag-pray po kayo. Ipag-pray nyo yung inyong mga pamilya. Lord, we rebuke, Panginoon, ang poverty, ang kahirapan, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Pinapalabas namin sa aming tahanan, O Diyos, ang lahat ng mga bagay na hindi mo kalooban in the name of Jesus. Lord, we ask for blessing in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we pray, Panginoon, to heal the sickness sa loob ng mga tao sa aming bahay, Panginoon, na nakatira dito. In the name
and by the power of the Holy Spirit, we declare, Panginoon, hallelujah, in the name of Jesus, to heal them, Lord. Touch them, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Sa buong mundo. Ito po, speak blessing sa buong mundo. You have the power to rule the world. Binigyan ka over the ocean, over the sea, over sa mga gera, kapatid. Speak blessing sa lahat ng mga ginegerang bansa. Lord, we pray in the name of Jesus. By the authority, Panginoon, na ipinagkaloob mo. We pray for peace in the name of Jesus sa Israel, sa Pilipinas, Panginoon. Hallelujah, sa lahat ng Palestine, Panginoon, na lugar, Lord, sa US in the name of Jesus, sa Middle East in the name of Jesus, Panginoon. Release the power of Jesus. Release the authority, Lord. We ask for peace, love, and unity, Panginoon, in the name of your power, Jesus Christ. Your name is above. Your name is above all, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We pray for peace sa iyong bansa, Panginoon, na pinili in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Let's pray sa lahat ng authority na nakaupo sa mga katungkulan. Hallelujah. In Jesus' name, sa lahat po na nakaupo, Panginoon, sa bawat bansa, presidente, mga nakaluklok, Panginoon, in the name of Jesus, we pray for wisdom, knowledge, and understanding na ipagkaloob mo sa kanila. Yung pagmamahal, Panginoon, na nagmumula sa iyo upang magkaroon sila ng malasakit sa lahat ng taong bayan. We release the power in the name of Jesus. We activate, Lord, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, we release, Lord, and we renounce lahat ng corruption, Panginoon, pagiging selfish, in Jesus' name, hallelujah. Let's pray for evangelists, hallelujah, mga kapatid, speak out. Mahabag kayo sa mga tao. You have the authority, pero ginagawa niyong walang silbi, yung kapangyarihan na binigay ng Panginoon. Magmalasakit kayo kasi you are my people, sabi ng Diyos. Magmalasakit kayo sa mga tao. Magmalasakit kayo sa pamahalaan kasi damay ang children ninyo because of your lack of knowledge in the name of Jesus. Hallelujah. We pray for knowledge, wisdom, Panginoon, sa lahat ng mananampalataya, O Diyos. Hallelujah. We pray for evangelists, Panginoon, na hinahayo mo sa mga sulok ng mundo, O Diyos. Pagkalooban mo sila ng tapang. Ingatan mo yung kanilang pamilya, O Diyos. Hallelujah. Ingatan mo yung mga mahal nilang naiiwanan para sa paglilingkod sa iyong Ama. Lord, we pray for safety in the name of Jesus and we draw the bloodline of Jesus, hallelujah, sa kanilang pamilya na iniiwanan, O Diyos. In Jesus' name, we release the power and authority and dominion in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, we pray. Lord, we pray, Panginoon, sa lahat ng mga churches. Pray, mga kapatid. Pray. Huwag lang kayong nakukontentong naririnig nito. You have the wonderfully made na katawan na kahit sa isip nyo pwede kayong manalangin. Kahit may mga ginagawa yung mga kamay nyo, pwede kayong mag-release ng blessing, Lord. We pray na i-touch mo yung mga kapatid ko, Lord. Na gamitin nila yung mga kapangyarihan nila, Panginoon. Hallelujah. Na pinagkaloob mo, Panginoon, to empower, Lord, the country. To empower the family. To empower, Panginoon, hallelujah, in Jesus' name, Panginoon ko, ang lahat ng churches na ginagamit mo sa Middle East, sa Asia, sa China, sa Israel, sa lahat ng sulok ng mundo, sa Pilipinas, O Diyos. Lahat ng churches, pagpalain mo, Ama. Bigyan niyo po ng marami pang mga kaluluwa, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga ginagamit ng mga pastors. Pinagkakatiwalaan mo, Panginoon, sa tungkulin, Ama, na ikaw din na nagbigay ng regalo sa mga propeta, sa mga teacher in the name of Jesus, sa mga evangelist, Lord. Palakasin mo ba sila, Panginoon? I-empower mo sila, i-equip mo sila, in-appoint mo sila, Panginoon. We release the power, Panginoon, and the authority na ipagkaloob mo sa kanila, O Diyos. We thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Lord, we pray, Panginoon, sa lahat ng unbelievers in the name of Jesus, patuloy mo silang kahabagan, O Diyos. Sa mga saradong isip, mga mata na bulag pa rin hanggang ngayon, in the name of Jesus, we release, Lord, na buksan mo kanilang mga mata
Buksan mo ang kanilang mga mata, Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, in Jesus' name, hallelujah, na makatanggap din sila ng salvation kasi yun yung kalooban mo. Hindi mo kalooban na mapahamak sila, Ama, kaya ka namatay para sa amin sa krus ng Kalbaryo, in Jesus' name. We pray, Lord, ibuhos mo ang kalooban mo, Panginoon, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, kalulugdan mo ang gusto mo, kalugdan mo, Panginoon. Hallelujah, yung mga unbelievers in Jesus' name. At sa lahat ng believers, your people, Lord, in the name of Jesus. My people, sinabi mo sa iyong mga salita. Give them the wisdom, knowledge, and understanding na maunawaan nilang authority at power, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos, in Jesus' name. In Jesus' name, pour them. Fill them with your precious Holy Spirit in Jesus' name. Empower them, O God, sa lahat ng nandito, Panginoon. In Jesus' name, give them the love, joy, and peace na nagmumula sa iyo, Ama. Yung fruit of the Holy Spirit, Panginoon, na magmalasakit sa ibang tao, Ama. Magkaroon ng disiplina sa sarili, Panginoon, upang manampalataya, maging tapat at totoo sa iyong harapan. Maging kalugod-lugod sa lahat ng ginagawa nila. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Kalooban mo, dahil sinabi mo, ang lahat na nagmamahal sa iyo ay ang gumagawa ng iyong kalooban, Panginoon. Lord, at tanda ng pagmamahal, Panginoon, sa iyong banal na Diyos, lumalapit at nagpapalinis ng puso in Jesus' name. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, O Diyos, na nagawa sa iyo na hindi nagiging kalugod-lugod sa bawat oras at panahon, Panginoon, na kami ay ginigising mo sa bawat umaga. Patawarin mo kami, Panginoon, nagiging ungrateful kami sa lahat ng bagay, Panginoon, na pinagkaloob at biniyaya mo sa amin, Panginoon, in Jesus' name. Lord, hallelujah, sa lahat ng pamilya, Panginoon, na aking mga kapatid, Lord, na may anxiety, in the name of Jesus, rebuke mga kapatid, in Jesus' name, hallelujah. We rebuke, Panginoon, ang lahat ng mga problema nila sa pag-iisip, Lord, na nagbibigay ng kalungkutan, Panginoon, at paghati sa kanilang mga puso. In Jesus' name, we rebuke in their family, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, lahat ng mga bagay na pumapasok sa bahay nila at lumalabas, Panginoon, pagpalain mo in the name of Jesus. We rebuke the spirit of lust, Panginoon, ng flesh, Lord, in Jesus' name. Lahat ng kalibugan, Panginoon, mga pakikiapid, pagkainggit, pag-aaway-away, division, in the name of Jesus, we rebuke in Jesus' name. Fill them with love, joy, and peace, Panginoon. Let the love, the greatest love na nagmumula sa iyong puso, Panginoon, na mahalin namin ang aming mga magulang, pamilya, mga asawa, mga anak, mga magulang, mga mother-in-law, Panginoon, in Jesus' name, mga magulang, mga kapatid, ka-Kristiyano, Lord, in Jesus' name. We rebuke the gossiping in Jesus' name. We rebuke the bad spirit in Jesus' name. We rebuke the envy, Panginoon, and jealousy in Jesus' name sa lahat ng gawain at lalo na, Panginoon, sa loob ng mga panalanginan in Jesus' name. Hallelujah. We release the power to empower them, O God. So ikaw po, Panginoon, na nagkakaloob ng gusto mong ipagkaloob, Ama. Release, Panginoon. Release lahat ng gift, Panginoon, sa bawat isa na nandito, O Diyos. Lord, we rebuke yung mga kasakitan, internal at external, Panginoon, sa mind, sa mata, sa ilong, in Jesus' name. Heal them in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga dila ng pamilya namin na hindi makapagsalita ng matuwid, we bless them, Lord God, in the power of the Holy Spirit. Let them speak, Panginoon, to proclaim your goodness, your miracle, in Jesus' name. Speak their name, mga kapatid. Kung meron kayong mga pamilya na hindi makapagsalita, Lord, sa buhay ni Ate Jen, sa kanyang anak, Lord, na uburong ang dila, in Jesus' name, kay Tantin, in the name of Jesus, hallelujah. Magsasalita sila, Panginoon, katulad kung paano nagsalita si Moises, in Jesus' name. Sa lahat na may sakit sa puso, Lord, in Jesus' name, we declare healing, Panginoon, 100% healing by the name of Jesus. Hallelujah. Let the miracle be upon to Kuya Jeff, Lord God. Sa lahat na may sakit sa puso, Panginoon, sa nanay ni Veronica, in Jesus' name, Abenilida, Panginoon, Bulanadi, in Jesus' name, we release, Lord, we release in the name of Jesus. We release the power, Lord, and the authority in the name of Jesus sa kidney. Sa lahat ng may sakit sa kidney, sa baga, in Jesus' name, sa lahat ng may tubig sa baga, Lord, higupin mo, Panginoon, ang lahat ng tubig na ito, Panginoon. Hallelujah! Wasakin mo ang atake ng kaaway, O Diyos. Wasakin mo ang ginagawa ng kaaway sa aming pamilya, in Jesus' name. We rebuke, Lord, hallelujah. We pray for blessing, we pray for healing, we pray for the authority na ipinagkaloob mo in Jesus' name. Hallelujah. Heal them, oh God, in Jesus' name, in Jesus' name. Ikaw, Lord, ministeryo mo to. Your ministry is to do miracle mula noon ngayon hanggang magpakailanman, Panginoon, na hindi ka magbabago, Panginoon. Hallelujah. Lord, we speak healing in Jesus' name mula ulo hanggang paa.
sa lahat, Panginoon, ng masasakit ang balakang. In Jesus' name, we heal them, Lord. Heal them, Lord. Sa lahat ng inuubo, sinisipon, may bronco, in Jesus' name, we pray for healing sa kanilang intestine, small intestine, Lord, sa internal, external, mula tuhod, mula balakang, ulo, Panginoon, mga mata, in Jesus' name, lalamunan, Panginoon, cancer, we rebuke in Jesus' name, sa mga tuhod, rayuma, in Jesus' name, diabetes, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, Jesus, pamamaga ng paa, in Jesus' name, mga ugat, mga blood cells, white cells, Lord, maging normal in Jesus' name. In Jesus' name, we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, God the Father. We ask for knowledge, Lord. We ask for wisdom, Panginoon. We ask for blessing and authority, Lord. We ask, Holy Spirit, to empower them in the name of Jesus. Spread your gift. Spread, Lord, sa lahat na pinagkakaloob mo, Ama. Sa lahat ng mga pamilya namin, Lord. Pour your blessing right now, Lord, in Jesus' name. Lord, we ask with humble heart, Lord. We ask hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil mabuti ka, kundi dahil tapat ka, kundi dahil faithful ka, kundi dahil faithful ka, Panginoon. You are perfect, Lord. We are righteous in front of you, Lord God, because of you, not by our work, Lord. We are saved by grace and mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. Hallelujah. We honor you, Lord. We give you all the praises. Praises, Lord. Praises be with you. Praises be with you, Lord. Glory be with you. Honor be with you. Worship be with you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. Sunugin mo ang lahat ng kasalanan, Ama, sa aming buhay at turuan mo kaming maging tapat at kalugod-lugod sa iyo sa lahat ng oras at bawat panahon. Turuan mo kaming manalangin, Lord, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lord, and let all the bad things, Panginoon, sa buhay namin na maging good things in your timing. In the name of Jesus, we pray. We rebuke sa lahat ng mga utang, Lord, in Jesus' name, mga breakthrough, mga stronghold, in the name of Jesus, we release, Lord, in Jesus' name. Bless them with purity, yung heart ng right motive in Jesus' name, Lord. Sa lahat ng mga dream nila, Lord, with you, Panginoon. In the name of Jesus, we pray. This is our prayer with thanksgiving in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you for activation, Panginoon, sa lahat ng Spirit na nandito, Lord, and sa kanilang buong pamilya. In the mighty name of Jesus, we pray to honor you, to bless you, to glorify your name. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Glory to God po. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, no? Ayan, glory to God, no? Tayo po ay tapos na. Salamat sa mensahe ng Lord, no? Kaya, sorry po. Hallelujah. Sobrang blessed. Sobrang blessed po. Grabe. Grabe, sobrang blessed. Hallelujah. Let's call po Kuya Manuel sa ating visitor. Hallelujah. Salamat po sa lahat na nakiisa sa prayer. God sees you. Hallelujah. God will protect you. The divine glory, grace. And thank you, Jesus. Praise Jesus. Ang sarap po, no? Amen. Ayan, Kuya Manuel, nandyan pa po ba kayo? And hello po ate. Hello everyone. Hi. Yan. And praise God this night. Yan. So, ano ba? Yan. I think na-receive natin yung blessing this night and I believe na yun na lahat is na-encourage